Showbiz Fanatic, estado ng mga advertisers ng Tape Incorporated abay nanganganib na mag-pull out ngayong 2024 na darating dahil sa pagkatalo nito sa trademark. Ano nga ba ang nakapaloob sa balitang ito? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, and legit Davercads po natin na lagi nag-aabang at tumaantabay sa mga videos natin. Thank you so much! At ito na nga po, no, dahil pagkatapos pong dumating yung good news sa dito po sa branded TBJ branded Eat Bulaga patungkol po sa trademark case, ay nagpatawag po sila ng press conference kung saan ay talagang ipinabatid nila at ibinigay ang malaking pasasalamat sa napakagandang balita, no. Comedy trio Tito Vic and Joey called for respect as their erstwhile production studio, television, and production exponents Tape Incorporated may known its plan to appeal the ruling of Intellectual Property Office of the Philippines. Isa lang po yung panawagan ng EAT na dapat daw di umano ay igalang ng Tape Incorporated ang naging desisyon ng IPO or Intellectual Property Office of the Philippines. Speaking at a press conference on set of their own noontime show, EAT on TV5, the Soto Brothers and De Leon, collectively known as TBJ, insisted on their exclusive right as originator to use the Eat Bulaga and EB trademarks. The press conference was also attended by their lead counsel Enrique de la Cruz. Kahapon po, the Intellectual Property Office Legal Affairs decided that we, Tito Vic and Joey, are the rightful owner and originators of the trademark Eat Bulaga and Eat EB, Tito said, reading from their CAM statement. Kasi nga po, isa sa mga parang pinagpipilian, just in case na makuha po ng TBJ ang titulong Eat Bulaga, parang pinaparehistro din po nila yung word na EB. Kaya po isinabay ng IPO yung title na EB. It was originally, yung pinaka-owner pa rin po nito ay masasabing ang TBJ. Sabi po doon kasi kahit pabali-baligtarin, kahit paikliin ng Eat Bulaga, sa TBJ pa rin po yan mapupunta. Kasi yung ganun yung ginagawa nila ngayon parang nagparehistro po sila ng bago nilang titulo na EB Happy. Na bagay na ikinagalit naman po ni Eko Kalingal. Kumbaga parang siya po yung nagrehistro nun But EB stands for Everybody Happy. Tito said in her position to the trademark case stand on solid ground, thus we TBJ has the right, exclusive and absolute right to register the said marks and all its variations. So kitang-kita naman na at nagsalita na rin po yung pinaka doon judge, no, yun siyang nagbigay ng verdict kung kanino ba talaga mapupunta yon. At ngayong araw at kahapon po pinangalandakan nila na still they are using the title Eat Bulaga dahil pagkatapos pong lumabas ang trademark issue na yan, yung trademark decision po ng IPO PIL, ay agara naman pong nagbigay ng statement ang abogado na si Attorney Maggie Abraham Guarduque na sila po ay lalaban pa, nag-appeal po sila for them to get talaga doon po sa pinaka-higher court na sinasabi. So this time, talaga namang galit na galit ang ilan sa mga netizen at legit Davercads dahil hindi nga po nila nirerespeto kung ano man po yung naging desisyon, which is sabi naman po ni Tito Sen ay karapatan po nila mag-apela. Diba? Nasa batas kasi yan So, karapatan po nilang i-appeal yan after or binigyan sila ng 15 days to appeal. And then, mag-aantay po ng ilang, hindi natin alam po, 60 days, another 60 days for the, for the decision dahil nagsalita na itong si Attorney Paulo Hapon lang natin nalaman na siya na palang bagong attorney, no, ng Tape Incorporated. Pero, isa pa sa mga talaga namang kakaharapin pa ng Tape Incorporated matapos po yung kanila pong yung kanilang problema na kinahaharap is kung ano na ba ang estado ng kanilang mga sponsors and advertisers. Kasi matapos po yung desisyon na ito, ang pagtapos po ng taon or November
pagpasok po ng December na yan, diyan na po talaga magkakaroon ng decision factor. Magkakaroon na po ng desisyon ang mga advertisers if they will going to continue na magpa-advertise dito po sa isang programa na wala namang kasiguraduhan kung magpapatuloy pa. Kasi una, they always said na number 1 na noontime program nila. Tapos sinasabi rin po nila na sila ang Eat Bulaga. Ikaw ba naman isa kang advertisers, alam mo ito pong programa na ito, napakaraming issue sa katawan. Diba? Napakaraming issue dito sa kumpanyang ito. Magpapa-advertise ka ba? Kasi ang kinukuha mo dito is yung trust and loyalty ng lahat ng mga consumers. So, ikaw ba na isang advertisers ay magpapa-advertise doon sa isang aktor o isa pong programa na alam mong hindi pinagkakatiwalaan ng publiko? So, doon pa lang po is talagang papasok na dito yung kontrata na kung saan sinasabi malakas po ang bulong-bulungan na marami na po ang magpo-pull out ng mga advertisers pagkatapos na inilabas ng IPO ang kanilang desisyon. So, dahil dyan, narito naman ang ilan sa mga komentong napili po natin mula naman sa mga legit viewers and subscribers po natin na talaga namang galit na galit, gustong manakit. Unahin natin ang komento na nagmula pa dito po kay Miss Mel Angeles. Sabi niya, abogado ng tape papalitan na. Di si Paulo na ang bago nilang abogado. Kasi nga kahapon talagang wala pong, yung Tape Incorporated po, never po silang naglabas ng statement. Di po sila nagsasalita sa media. Ang pinagsasalita lang po nila ay si Attorney Abraham Garduque na kanilang talagang masasabing resident abogado. Tapos itong si Paulo ang kuda ng kuda sa publiko. Nakala mo siya yung abogado ng tape. Sabi naman ni Rene Bailon, mahiya naman kayo sa tunay na may-ari ng Eat Bulaga sa legit TBJ. Huwag niyo nang gamitin yan at ala kayong karapatan. Ayan. So ito naman po ang panawagan ni Rene Bailon na talaga namang hanggang ngayon ginamit po nila. Although ang EAT po ginamit na nila sa title nila ngayon sa live na EAT tapos may mga dot na EAT tapos Bulaga. Tapos yung kabila, di ba Bulaga din? Paano yun kapag po naglabas ng rating 2 Bulaga? Sino po natin tunay na Bulaga doon? Sabi ni Romy Obispo, good evening ma'am. Sabi niya, good evening ma'am, dapat kay Contesto. Wag nang makisawsaw kasi wala naman siyang alam masyado dyan. Pasikat di naman sikat at mag-aral ng good mothers at magandang asal. Actually kahapon po meron silang press con para dun sa movie niya. Hindi po siya umattend dahil alam niyang matatanong siya tungkol sa Eat Bulaga. At the same time, dahil po sa mga ginagawa niya na yun, mas lalong wala siyang suportang makukuha galing sa tao, no? Lalo na po yung mga legit lover cards. Ewan ko na lang dito kay Paulo kung talagang hindi manahimik to. Sabi naman po ng isa sa mga Endrena Mani, sabi niya, si Paulo, pag makasuhan, mawawala yabang yan. Yabang now, iyak later. Ayan. Pero yun nga, just the same, sabi nga natin parang yung mga Tape Incorporated nga hindi nagsasalita how much, tapos siya po talaga yung kuda ng kuda kahapon. Sabi ni Eddie Bucayo, anong hindi pa pinalang desisyon Paulo? Pinal na yon, may 15 days kayo to appeal pero the decision is final na. Magaling ka pa ba sa abogado ng IPO? Baliw pala yan Nagalit si Mr. Eddie Bucayo, no? Talagang, alam mo, dami talaga nang gigigil kay Paulo kapon. Tapos, nung sinigaw pa po nila yung title na Eat Bulaga, talagang very proud and loud nilang ginawa yun in front of many people. Nung napanood ko ngayon, parang nabwisit talaga ako. Kaya naman, hantayin na lang natin yung karma, no? Well, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mo kalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe, at i-follow mo na rin ang aking Facebook page, DarEdsTV. And also, I have my TikTok account, which is DarEdsTV. Pwede nyo rin po akong i-follow doon. Thank you for watching, guys. God bless everyone!